Alright. Okay na ba? Okay, good evening, youth. So, let us once again bow our heads. Oh God, we thank you dahil alam po namin mga napakagandang events na nangyari in the history ay nagsimula lang din, Lord God, just a small meeting such as the prayers and youth. And ginagamit nyo, Lord God, ang mga puso at mga tao kahit iilan sila. As long as willing sila, Panginoon, na magpagamit sa inyo, they make a difference not only to their city, but to the nations at kung saan nyo man po sila dinadala. Kaya tinataas namin sa inyo ang gabing ito sa mga tao at puso na willing matuto at magpagamit sa inyo, that you empower us, equip us by the word that we are going to hear tonight. Bless us, we pray, with understanding at malakaran po namin ang inyong pinagbalang salita. Sa inyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we have a wonderful time studying about the fruits of the Holy Spirit dahil talagang hinimay-himay natin to, inisa-isa natin to. May pakanta pa nga dati si Sarah, di ba? Yung love, joy, peace. Naalala nyo ba yon? So, lahat ng bunga ng banal na spirito, lahat yon ay susi towards a happy and joyful life. Marami na ba tayo natutunan from the rest Fridays na natin? Yes? Yes. So, lahat ng yon talagang pinipilit ni Lord ma-develop sa atin. Why? Dahil yun mismo ay kanyang pag-uugali. Siya ay God of love, God of peace, at siya ay joyous God. Ano pa? Gentle God, patient, good God. Okay? Ang ganda ng ating napag-aralan, kaya balikan niyo yan. At lahat ng napag-aralan natin, hindi lang to pag-uugali ni Jesus, kundi kaya natin to pinag-aaralan dahil gusto niya na maging pag-uugali natin ito. And then, paano natin to maging pag-uugali? Sa pamamagitan ng mga opposing situations. Halimbawa, yung una nating natutunan is love. Saan nade-develop yung love? Pag in love ka, dun lang ba? Alam nyo, mas nade-develop yung pag-ibig kapag nasa atmosphere ka ng annoyances, di ba? Parang halimbawa, may katrabaho ka o sa pamilya mo, you find them annoying. Kaya ikaw, namimili ka lang ng taong mamahalin mo, ito, toxic to. Di ko to love, bahala siya sa buhay niya. Pero nade-develop yung true love and pure love in the atmosphere of hatred. In opposing situation. The same with peace. Maaaring masabi nating mapayapa ang buhay ni Rob Panatag. Pero kapag dumating na yung problema, masasabi mo bang payapa? Nakikita ang kapayapaan sa gitna ng storm, bagyo, at gayon din joy, at gayon din yung patient. Masasabi mo bang patient ka pag hindi ka natutong pumila at magtiis sa LRT? Diba? Sa mga pila. Pag dire-diretso lang yung biyahe nyo, masasabi mo bang patient ka? Saan mo nalalaman na patient ka? Kapag talagang napagdaanan mong magtiis at pumila at marami pang iba, doon ka natututong maging pasensyoso. The same with gentleness. May mga taong, ang gentle naman niya, mainhin siya. Pero pag halimbawa, pinakailaman mo yung gamit niya o may nangyari sa kanya, doon mo makikita yung rar, rar, rar. Hindi mo madidiscover mo. Akala ko gentle siya. So, through gentleness pala, ay natutunan natin in the atmosphere when there is harshness. Yung pag pinagsasalitaan ka, namamanage mo pa rin. Talagang maging gentle sa pagsagot, pagsasalita. So, we discover na ang bunga ng banal na spirito ay nade-develop sa mga opposing situations nila. But youth, may isang pag-uugali and quality na napakahalaga rin sa mata ng Diyos. Para sa Kanya, ito'y kayamanan. It is a great prize. Bakit? Because it is rare. Rare lang yung mga taong may ganito. Kung love, maraming taong pwedeng matutong ma-in love at magkaroon ng pure love and peace and gentleness. Pero itong quality na to, sinabi sa Bible na napakahalaga at great price and treasure to sa Panginoon because it's rare. And that is meekness. Yan, a rare quality God treasures. Meekness, parang I never heard.
Sino dito yung madalas na naririnig yung meekness? Di ba hindi rin? Hindi rin naman eh. Ngayon, pag-aaralan natin. So, paano ko nasabing sa mata ng Diyos, mahalaga to? Basahin natin yung 1 Peter 3 verse 4 in King James. Yan, maganda yung version. But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So did you see the word meek? Yes? So sa mata ng Diyos, it's great price. Dahil malaki rin yung presyo na babayaran para makuha natin tong pag-uugali na to. But once again, balikan natin yung fruits of the Holy Spirit sa Galatians. Everybody, let us read. But meekness, temperance. Against such, there is no law. So, kinuha ko yung version ng King James kasi dyan lang umiral yung word na meekness. And then yung temperance, ibang translation ay self-control. Ngayon, meekness ako ng meekness, no? Ano ba yung ibig sabihin ng meekness? So, madali lang yan. Pag sinabing meekness, kaamuan, maamo, kababaang loob. Rare lang pala daw ito, yung mga taong maamo. Pag sinabing other words sa Bible na meekness, it means tame. Magkaiba yung maamo sa mahinhin. Okay? Ito, i-describe ko sa inyo. The meekness is like a warrior horse. Ang horse, ginagamit yan sa mga wars. Yan yung sinasakyan nila Alexander the Great, o kaya kung sino man yung mga warriors noong unang panahon. Dahil ang mga horse naman sa kanilang katawan, matipuno, mabilis, ano pa? Malakas. Di ba napakarami kahit manonood ka ng mga Amazonian, mga Di ba yan yung mga sinasakyan nila, yung horse? Pero alam nyo, sa kabila ng kanilang kapangyarihan at lakas, hindi nila yun basta-basta ginagamit. Pag sinabi ng amo nila na dyan ka lang, diyan lang sila. Liko, liko. Kanan, kakanan. Katulad ng nakikita natin dun sa Rizal Park. Kahit malakas sila, hindi nila binubulalas. It's strength under control. Yan yung ibig sabihin ng meekness. Malakas ka, may kapangyarihan ka, may kakayahan ka, pero marunong ka maging maamo. It's strength controlled. Katulad ng horse. Pag laban, laban. Pag bilis, bilis. Pero pag sinabi ng amo, o tapos napahinga, dyan lang sila. Hindi sila laging mabilis, hindi sila laging matapang. They were tamed. Na-tame sila. Siguro nung una, nung nakuha sila sa wild, ay wild din yung kanilang nature, pero sa ilang discipline siguro, natuto silang maging maamo. So, pag sinabi ding meekness, ito yung control mo yung spirit mo so that you will not respond or react when people oppose and persecute you. You do not react. Ha? Di ba? Ang dami natin pwede maging reaction, pero yung maamo palang tao, hindi sila kaagad-agad nagre-react. Hindi ko sinabi dito na, ganito na tayo katulad kanina, na serious face, bawal tumawa, bawal magalit. Yung ibig sabihin ng maamo, you learn where to place yourself, hindi ka kaagad reactive. Especially kapag merong mga kumokontra at nagpa-persecute sa'yo. Halimbawa, may nang-aaway sa'yo. May nang bibintang sa'yo. Oh, ba't mo ako pinagbibintangan? Ako ba gumasgas dyan sa sasakyan mo? Hindi ka kaagad magre-react. Sinisigawan ka. Ito, nakita ko, kitang-kita. Siya yung gumasgas. Dami nating nakikitang ganyang video, di ba? Na iba na yung reaction ng tao, nakakatakot na, nakakamatay na. Pwede na silang makapatay sa ganong reaction nila. Pero ang taong maamo, pipigilan mo yung sarili mo, magalit, para makapag-isip ka ng maayos. Yung i-analyze mo muna. Kaya nga, no, rare lang yung may ganito. Kasi naturally sa atin, mabilis talaga tayo mag-react. Meekness. And another thing is meekness, it's holy acceptance of one's circumstances with joy. Sa madaling salita, marunong kang tumanggap
sa mga nangyayari sa buhay mo nang may kagalakan. Hindi yung parang, wala ganyan nangyari, ayoko sana What can I do? Di ba? Pero yun, marunong kang tumanggap na sa plano, hindi ko to in-expect na mangyayari, wala to sa schedule, wala to sa target, wala to sa budget, but Lord, thank you. And that is meekness. And that is hard, right? It's not easy. Ang una natin magre-react, disappointed tayo, bitter, magagalit tayo. Lalo na, ngayon mga kabataan, i-treasure nyo tong pinapakinggan natin kasi dadalhin natin to sa ating buhay para magtagumpay. Marami mga taong at kabataan na devastated kasi kapag may mga delay, kapag may mga hindi nila nagugustuhan yung nangyayari sa buhay nila, hindi na sila makamove on. Nahihirapan na sila. O kaya naghahanap sila ng masisisi. O kaya nagagalit sila sa Diyos, nagagalit sila sa sarili nila, to the point na kinukuha na nila ang kanilang sarili. Kaya napakahalaga mapag-aralan natin to kasi ito yung tanging daan para maging matagumpay. Kasi hindi naman talaga lahat ng plano mo palaging masusunod. Kaya pag hindi tayo marunong ng meekness, palagi tayong disappointed, sad, angry, dahil may mga interruptions sa buhay natin. So meekness, acceptance of your circumstances. Kahit naisip mo, buti pa yung buhay nila, buti pa yung pamilya nila, buo ako, namulat ako ganito, buti sila, nabuhay silang mayaman. Naiisip nyo ba yan? Kami, napakahirap para maging mayaman, di ba? Talagang nagsusumikap ka para yumaman. Pero yung iba, nabuhay na lang na mayaman sila. Maraming aspeto sa buhay mo na maaaring hindi ka meek kasi hindi mo matanggap yung mga ganong pangyayari. Kaya lagi tayong nagko-compare at nauuwi tayo. Alam nyo ba pag nag-compare tayo, kahit kailan naman parang rare lang na you will feel good Pag nagko-compare ka, kadalasan you will feel bad. Parang, ay, meron siya niyan, kami wala. Ay, ito na yung narating niya, ako hindi pa. Laging downside Kaya napakahalaga ng meekness. At syempre, katulad ng sinabi ko kanina na ang meekness at lahat ng bunga ng Holy Spirit ay nasa ugali ni Jesus. Si Jesus ang pinaka-meek. He's the meekest man ever lived. So therefore, He's the strongest man ever lived. Paano natin nasabi? Tingnan natin sa Isaiah 53 verse 7. Inapi siya at sinaktan. Pero hindi man lang dumaing. Yung dumaing nga, valid pa yun. Kasi parang, aray! Di ba? Kasi normal na, ang sakit Pero inapi, sinaktan, hindi man lang dumaing. Naalala ko tuloy dito yung Passion of the Christ. No? Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Kakaiba. Pero hindi manhid si Lord. Kung ba't hindi siya umiimik? Nararamdaman niya every pain, every wound sa kanyang katawan. But He learned to be meek. Kaya natuto siyang hindi umimik. No? Napakagandang halimbawa ng Panginoong Jesus. Unlike sa buhay natin, may pangyayari lang. Lalaki na kaagad yung mata mo sa inis, sa disappointment, at kung ano-ano yung maiisip natin. Pero siya, hindi daw siya dumaing. Because we should have this mindset that everything that happens to us, everything that happens to us is ultimately permitted by the Lord. Everything, that includes when you get sick, that includes kung may delay, o na-heartbroken ka, o bumagsak ka. I didn't say they are planned or they are destined. They are permitted. Pinahintulutan. Pinahintulutan ng Panginoon. Kung meron tayong ganitong mindset, I believe mag-iiba lahat ng nararamdaman at takbo ng isip natin. Kung sa lahat ng nangyayari ng buhay natin, nakikita natin na pinahintulot to ni God. May nagkasakit sa amin, pinahintulot mo ba to, God?
Lord, ba't ganito yung nangyayari sa plano ko? Pinahintulot mo ba to, God? Kung meron tayong mindset that lahat ng nangyayari sa buhay natin ay alam ng Diyos at pinahintulot niya, we will learn to be meek. Hindi tayo magre-react, magwawala, o magtatanong. So let us describe further, ano ba yung meek person? Ang taong maamo, hindi siya naghihiganti. He does not defend himself. Lahat ng mga nangyayari sa buhay niya, natuto niyang ibigay sa paanan ng Diyos at sa kamay ng Diyos. Kung may mga nangyayaring unfair to di ba? He does not retaliate or defend itself. And it's so hard. Kasi normal sa atin na pag ginawa sa atin to, gagawin din natin sa ating kapwa, di ba? Para fair. Everything should be fair. Pero ang tao pa lang na maamo, hindi siya mabilis maghiganti, hindi siya maghihigante. Lahat ng bagay, ilalagay niya sa kamay ng Panginoon. Pagdating sa retaliation, paghihigante, I remember Joseph. Nakulong siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Napagbintangan siya. Andun ba sa kulungan, lagi niya sinasabi doon sa kapwa-preso niya, alam ba, di ko naman ginawa ito. Talaga yung Alam ba, di ko rin naman ginawa. Ang sama-sama nila. Siniraan niya lahat, pati si Potiphar, siniraan niya. Pinagkalat niya sa buong, ganun ba ginawa niya? No. He learned to commit everything to God. He learned to move on and wait on God. Mangyayari pa ba yung panaginip na kanyang napanaghinipan? Nung nakalaya ba siya, binalikan ba niya si Potiphar? Ako na ngayon ang governor, ako na ngayon leader. May kapangyarihan na siya para dalhin din si Potiphar sa kulungan at lahat ng mga umapi sa kanya. Nung nagkaroon siya ng power, ginawa ba niya? Hindi. He's a meek man. He did not retaliate. Kahit sa kanyang mga kapatid. Nung nakita niya yung kapatid, naiyak pa siya. Dahil mahal niya yung kapatid. Hindi niya inisip na, yari kayo ngayon. These people are just like us. Nasasaktan, naaapi. Malala pa nga yung nangyayari sa kanila, pero totoo rin pala yung quality ng meekness. Hirap naman ito, di ba? So, it's so hard, pero it's real and yan yung nais ni God na ma-develop sa atin. Another thing, ang taong maamo, nakikita niya lahat as coming from the Lord's hand. He sees everything, even punishment, even consequences. They are coming from the Lord's hand. Kahit yung mga pagpapala at kahit yung mga salot, di ba? Na pinahintulot ni God, ba't kaya? Meron ba akong pagkukulang? Katulad kay Job. Ni walang binanggit si Job na si God nag-bless. Si Satan yung nagdala ng delubyon to. Hindi. Sabi niya, the Lord gives. Hindi rin niya sinabing, and Satan takes away. Ang sinabi niya, the Lord gives and takes away. So he acknowledged that God has the ultimate power sa mga pagpapala at sa pagkuha rin ng pagpapala. Blessed be the name of the Lord. Job was a meek person. Nakita niya lahat, kahit yung kamatayan ng kanyang mga anak, kahit yung mga nawala yung kanyang kabuhayan. The Lord gave it, but when everything was gone, the Lord took it away. And he still worshiped God. Sa atin, pagpapala, ang nare-recognize natin, si God. Pero pag may delubyo, kapag may mga masasamang nangyari sa buhay natin, hindi na si God yung nare-recognize natin. Si Satanas at iba pa. Maaaring padala ni Satanas, katulad na nangyari kay Job, pero still the higher power is God. Because God can protect you from those things. But why He allowed those things? So we need to see everything as coming from the Lord's hand. Now, we should be careful. Kasi di ba minsan, nagkasakit. May sakit ako, padala to ni God. Lahat na lang. Iba kasi yung pinahintulot ni God at ina-acknowledge mo si God. At iba yung sinisisi mo si God dahil pinadala to ni God. Dahil halimbawa, yung mga sakit-sakit na yan sa mga pangangatawan natin, minsan, ang kailangan sisihin ay yung mismo may hawak ng katawan dahil hindi niya naalagaan.
katulad ng napanood kong video or yung reel, sabi niya, Lord, bless this food and make us healthy through this food. Tapos yung the food, yung mga junk food, fried, yung mga unhealthy food, pero ikaw nagpe-pray ka na make us healthy and strong sa mga pagkain na yan na minsan kagagawan din natin. So I hope you understand kung saan ako nanggagaling. Hindi yung lahat ng bagay sisisihin natin si God, kundi, o sige, sabihin natin, pare-pares naman kaming kumakain ng unhealthy, pero ba't ako yung nagkasakit? Di ba? May mga ganyan. We acknowledge na pinahintulot ni God to give us wisdom and understanding. So the next time, healthy living. O, diba? So, marami tayong pwedeng matutunan in meekness. And a meek person accepts whatever God brings his way. Ito talaga yung word. Acceptance. May mga bagay na pag ito nangyari sa buhay ko, hindi ko ito matatanggap, hindi ko ito mapapatawad. Pero ang taong maamo, marunong siyang tumanggap kahit anong kaparaanan at kung ano man ang mangyari sa buhay niya. May mga taong hindi masaya at hindi na natutuwa kasi hindi nila matanggap na niloko sila, dinaya sila, pinahiya sila, sinaktan sila. Hindi nila matanggap yung pangyayari. Kaya, ang nagsasuffer sila rin, hindi sila makamove on. Sige, nag-iisip paano makahiganti. You have a life, di ba? We need to learn to move forward and accept whatever God brings His way. Acceptance. And another thing, dyan sa acceptance na yan, marami na tayong matututunan dyan eh. Kasi iba-iba yung nangyayari sa buhay natin, di ba? May ibang mga taong natatamaan ng chronic na sakit, may iba naman na nawalan ng mahal sa buhay. Tapos kadalasan, kapag may mga dumadating na delubyo, ang laging nasasabi na, bakit sa dinami-daming tao, sa akin pa nangyari, di ba? At ba't sa dinami-daming sakit, ito pa. Parang narinig ko yata yung patotoo ng isang babae na bago siya nakakalala kay God, mahilig siya makipag-party-party dahil nga she didn't have a happy life, unhappy house. Kaya yung escape niya sa club, party-party. Then she came to know the Lord. Pero nakakalala sa Panginoon, may na-discover siyang sakit. That she discovered that she was HIV positive. So naisip niya, sa dinami-daming nagpa-party, sa dinami-daming nagka-club, at sa dinami-daming ng mga tao nagkakasala, bakit ako pa? Yung nagkaroon ng ganitong sakit. Sinabi niya sa patotoo niya, nagtanong siya kay God, why me? And kung sa sakit man, why HIV? Diba? So, we can throw so many questions at God. And talagang pagdating sa acceptance, mahirap. Kasi nga, we compare eh. Ba't sa akin nangyari to? At saka ba't ito pa? Yun nangyari. But she learned to be meek and pinagkalooban siya ng mapapangasawa na dating antichrist. Pero sa pamamagitan din ng babaeng yun, ini-invite niya sa Bible study. And then they fell in love together, they got married, and they found a way para ma-protektahan siya kung yung mga sakit na yun ay wala ng cure. But they found a way. So nakikita natin dito that things can happen sa buhay ng mga tao. And meekness is hard, but meekness is a blessing so we can be joyous and happy with our lives. Only if we will learn to accept whatever is happening sa buhay natin. And a meek person submits his will and obeys the Lord Jesus. May will ka, may plano ka, pero ang taong maamo, kapag nasagasaan at hindi natuloy yung will niya, okay lang. Surrender to God. At nagpapasakop siya kung ano yung higher will ni God. Maaari sa atin yung ibang kabataan, buo na yung buhay niya sa plano niyo. Okay, after katulad ng tanong ni Michael, where do you see yourself after 10 years? Maaring iba sa atin, next year, ito i-build ko.
Ito yung target ko sa sahod. Ito yung ranking na gusto ko. Meron na tayong na paplano sa buhay natin. But then, it didn't happen. So ano mangyayari? Will we raise our hands and surrender to the Lord? Or will we get mad? Ayoko na umaten ng church. O kung hindi ka mang galit, nalamig-lamig ka lang, pa-aten-aten. Kasi parang, hindi mo matanggapin yung mga plano sa buhay mo ay hindi natupad. A meek person natutong ipasakop yung kanyang plano at sumunod sa Panginoong Jesus. I remember one time, we went at the beach at wala akong ibang nararamdaman kundi negativity and bitterness sa buhay ko. Dahil sa dinami-dami kong plano, ba't ako nandito? Hindi naman pinlano sa buhay ko ganito mangyayari. Ito yung target date, ito yung ganyan-ganyan. Nakatingin ako sa dagat. Nakatanaw lang sa dagat. Serious space. Pero sa isip ko, hindi nangyayari yung mga gusto ko sa buhay. But then, kinaumagahan, I have my devotion. Nung may binasa akong ang book, ang title nun, na chapter na yun is, Bring Back the King. And I felt God ask me, sino ba yung hari ng buhay mo? Sino ba yung nasusunod? Ikaw o ako na Panginoon? And then I realized, kaya pala ako nagagalit kasi pinipilit kong pagharian at pangunahan yung buhay ko. Kaya pag hindi nasunod, ay nakakainis eh. Dapat, kung ano yung batas na inano ko, ito dapat, ito yung mangyari. Pero I realized, Jesus is the King and whatever is happening in my life, I need to surrender to Him because He is the King. Siya ang masusunod, not me. And there will be times na God will do that to you para mapakita sa iyo na, oops, hindi ka masusunod, hindi timeline mo, hindi yung target mo, kundi ang Panginoon. At pag nangyari yan, learn to be meek. Raise your hand and surrender. And another thing, ang taong maamo, dahil maamo siya, dahil tanggap niya at nagpapasakop siya, he has joy. Because he realizes that everything is working out for his good. That's why we need meekness. Dahil ito yung gateway to joy. Not to bitterness, not to envy, not to anger. Kahit negative pa yung nangyayari, mag-isip tayo na lahat ng yon, wino-work out ni God para mabenepisyuhan ako. Kahit hindi ko gusto yung nangyayari, lahat ng yon, may purpose pa rin si God, may plano pa rin si God. Kaya kaya ko maging masaya. Hindi yung devastated ka na. When there's no meekness, there is bitterness. There is unthankfulness. Siyempre, hindi ka na magpapasalamat kasi puro sisi na. There's envy na dapat din parehas kami dapat ng bibilhin parehas kami ng edad. Dapat kung ano yung narating niya, kung ano yung meron siya, meron na rin kami So when there's no meekness, may inggit. Pag may inggit, may galit. Nagagalit ka. Siguro sa sarili mo kasi you feel you don't accomplish much. Nagagalit ka kay God kasi ginawa mo naman pala lahat. Pero ang malas na nangyari sa'yo, sa Kanya, swerte. And then therefore, unhealthy body, unhealthy mind, unhealthy soul. Siyempre lahat ng yon magre-result sa stress. Alam niyo naman, laging sinasabi ng doktor at ng science na ang stress ay hindi healthy sa pangangatan. Kaya ikaw, hindi ka na makatulog, nag-iisip ka ng plano, yung emotions mo laging high kasi irritable ka, galit ka, kaya high blood ka, napapagod yung hormones mo, kaka-follow up sa'yo, tapos yun nga, nagiging unhealthy yung pangangatawan. So other people, may mga emotional and mental na imbalances. And all of us, di ba? Napagdaanan natin to. Pero ngayon tinuturo ni God, if you want to be stable and happy, sabi ni God, learn from me. I am meek and gentle and humble. And my yoke is easy. Ang ganda ng meekness, no? Parang feeling ko, ang taong may ganito kahit anong nangyari sa buhay niya. Parang ang stable pa rin niya. Naalala ko tuloy si Elizabeth Elliot. Grabe, sumunod siya kay God, magmisyon. Nag-asawa siya, edad niya na yun? Kasi 26, kasi nung panahon nung mga 1980s, matanda na yun, di ba?
Yung 26. Pero ganun siya nag-asawa. After 18 months ng pagsasama nila, wala pa atang hindi matagal, yung missionary niyang asawa na si Jim ay ano ba namatay yun? Natuhog. Parang ng mga Auca tribe, namatay sila. Iilan silang missionaries. Tapos ikaw, andun kayo sa mismong kalooban ni God nagsuserve. Then you found out na the missionaries, they were dead, they were killed. Ikaw parang, so what's the point of serving God? Tapos may isa siyang sanggol. Nag-aalaga siya. But then she learned to move on. Siyempre, it wasn't easy for her. Pero she didn't blame God. She learned to do the next thing, to get up and do the next thing, to forgive yung gumawa nun until yung gumawa nun ay nakakilala din kay God. And then she remarried, nag-asawa siya ulit. Tapos, after lang years, nalaman niya na yung asawa niya ay may matinding karamdaman. And then after lang months, namatay ulit yung asawa niya. And then sabi niya, I'm not gonna marry again kasi tumatanda na siya. And if ever she will marry, sabi niya, I pray that he would outlive me. Yung parang sana yung mabuhay siya na matagal na siya yung magtagal na asawa. And then finally, matanda na sila. Parang may biglang matanda rin nandigaw sa kanya and then they got married. And then yun nga, Elizabeth Elliot at the ripe age, kinuha na ni God. I don't know her age, 80, 90, hindi ko alam. Pero alam ko yung asawa niya ngayon, matanda na rin, pero buhay pa. Pero sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, naglingkod siya, naging missionary siya, namatayan siya ng first love niya, naiwan yung isa niyang anak, dahil nga nangulila. Tapos nag-asawa siya ulit, namatay sa sakit, then nag-asawa siya ulit. Tragic, di ba? Pero wala akong nabasang sa libro niya, nagkaroon siya ng stability, at kung ano man nangyari, she learned to move forward. And she even wrote a book. Hindi lang isang book, kundi napakaraming libro. And meron siyang podcast. At napakaganda ng pangalan ng podcast niya. Ang pangalan ng podcast niya is Gateway to Joy. Parang, who in the world na sa lahat na nangyari yon, may joy pa siya. Gateway to Joy. Alam niya paano maging masaya because she learned meekness. Everything came from the Lord. And I think in heaven, she's very happy. She's with the Lord. She get to see yung mga nangyari sa buhay niya, yung mga naging asawa niya. So, a wonderful woman. At nakita natin, hindi lang yon, pati si Job and Joseph, kapag may meekness, talagang may kita may katagumpayanan sa buhay nila. So, ngayon ang tanong, paano ba to nade-develop? But before that, I want to see the people who wants meekness. Sinong gusto na, gusto ko to, para laging happy. Okay? How can meekness be developed? Ayan, in an atmosphere of anger. Ibig sabihin, in the middle na may karapatan kang magalit, pero nakita mo na lahat ng bagay ay pinahintulot pa rin ng Panginoon. Natututo kang hawakan yung sarili mo at maging maamo at isipin na lahat ng to may purpose pa rin si God. Lahat ng to pwede mag-benefit sa akin. Lahat ng to pwede magbaligtad. Lahat ng to, God can turn this around and bless me. Kaya pag ganyan, kantahin niyo yung Ashes to Beauty. I love that song because I composed it. Not because I composed that song. Pero I remember, crystal clear, nandun ako sa rooftop. Hindi nga ako makahinga ng maayos nun kasi hindi ko matanggap may something na nangyari. Gusto kong magalit, gusto kong magwala, gusto kong sumigaw. And I see my brother, nakaganon din yung kuya ko. Kasi parang hindi na siya natuwa sa narinig niya. Nandun na siya sa table, nakaganto. Sad, devastated, parehas kami. Galit din yung nararamdaman ko. Kaya umakit ako kasi devotion time ko yun. Pero galit na galit ako na. Tama ba yung nangyayari? Nangyayari ba talaga to? Parang hindi ako natutuwa. Tsaka parang hindi ko alam paano ko to i-escape eh. Hindi ko alam paano ko pagtatanggol. Hindi ko alam paano ko poprotektahan. Basta napakasakit na nauuwi sa galit. But then I remember in the Bible,
na God can turn all the ashes into beauty. Ang maganda pa doon sa message na yun is yung ashes, yung uling, it's good for nothing. Kasi wala na eh, upos na talaga eh. Magmula sa kahoy, napakinabangan, naging uling, tinatapon mo na lang yun kasi abo na lang yun eh. Meron pa bang next move sa abo? Di ba wala na, last na yun? Wala na tayo, paano ba natin re-recycle yung abo? Wala na talaga eh, sprinkle na lang yun eh. But still, sa Bible, He turned that ashes, something that is good for nothing, He turned it into beauty. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa. And then a melody, may nag-rise na melody sa puso ko. And then I started to sing that song, ni-record ko. Kasi talagang true to life story siya na, Lord, bala na kayo na po magtanggol sa amin, kayo na po, Panginoon, dumepensa sa amin. Ayoko nang magsalita ng kahit anong masakit. Ayoko nang magalit. I forgive that person or whatsoever. Turn these things around. And we learn to be meek in the presence and atmosphere of anger. We learn to be calm. Kalma lang. Si Lord ang bahala. Si Lord ang mag-iingat, protekta, magtatanggol sa'yo. Si Lord ang magpapala sa'yo. Kaya you don't have to do anything but just to trust and be calm. So, kung darating man yan sa buhay natin, isipin natin na dinedevelop ni God na maging meek ka. Pwede tayong maging meek dahil hindi pa tapos ang storya mo. It's not the end of everything. And God is in control. Kaya niyang kontrolin lahat. Kaya kung may mga nangyari sa inyo maganda na patotoo, i-record niyo yan sa notebook para if you are not feeling good, alalahanin niyo na ito nga, ito yung date, August, ganyan-ganyan, ito yung nangyari. God turned things around. Diba? Sinagot ni Lord yung prayer. Magkaroon kayo ng notebook na yung mga storya sa buhay niyo para hindi niyo makalimutan na yung mga ginawa ng Panginoon. And yung meekness, talagang nais ni God na ma-develop sa atin yan. God included the hardships of my life in His original plan. Kasama sa original plan ni God, yung mga hardships and struggles. Nothing takes God by surprise. Ay, shucks! Nangyari sa'yo yan! O sige, pagpalain kita. Hindi ganun si God. Kahit shock na tayo, si God, hindi siya nasya-shock. Lahat ng bagay, alam niya. Kahit hindi mo expect na mangyari yon, alam niya. Nothing is for nothing. Even our suffering, it is not for nothing. Actually, failures and suffering, yun nga yung mga negative things na mas natututo tayo, di ba? Mas nagiging humble tayo, mas nagiging dependent tayo kay God. Mas maraming benepisyo na actually kesa yung success and blessing. Kaya we learn that those things, wag naman natin embrace sufferings. Baka naman maghanap ka ng sufferings. Oh, sino gusto mahirapan? Ma'am, ako po. Hindi ganon, guys. Hindi tayo naghahanap ng suffering. Pero kung may dumating man suffering, we learn to bring it to God, believing na He will work it out for our good. Wala namang gustong bumagsak, hindi ko magre-review. Para pag bumagsak ako, marami mo matututunan pag bumagsak ako. Kayong mag-exam, gawin yun lahat, okay? Maging best performance and leave the rest to God, okay? And syempre, I want to share the story ng missionary na si Amy Carmichael. Yan. Si Chang Amy Carmichael, siya ay missionary and defender of children. Yung mga bata in India na inaalay to prostitutions. Grabe, no? Natutunan niya nung pumunta siya doon na may mga batang dinededicate sa mga Diyos-Diyosan, iniiwan sa templo at ginagawang alipin, ginagawang child prostitute. She was horrified. That's why she dedicated the rest of her life to fighting these abuses. Kaya buong buhay niya, Amy Carmichael took over 1,000 children. Binibigyan niya ng tahanan, ng pag-asa, even ng bagong pangalan. Sinishare niya yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. Binibigyan niya ng gospel, ng good news, ng pag-asa. But in 1931, si Amy ay naaksidente.
she broke her legs, both legs and her ankle. Na-injured din niya yung hip niya tsaka yung likod niya. Kaya andun lang siya sa kama, bedridden siya for the rest of her life. Na parang, ay, sayang. Kasi dati active siya, talagang ginagawa niya lahat yun ngayon. Paano na niya pagtatanggol yung mga bata? Pero alam niyo ba, sa kabila nun, na yung mga pain na tinitiis niya for the last 20 years of her life, na nakakonfine lang siya sa kwarto niya, mostly sa bed niya. During those years, she wrote more than 20 books. Books na nakatulong sa napakarami, hindi lang missionary, napakaraming tao. Kung hindi siya physically injured, she would not have time for that thing. And beyond that, yung books niya ay talagang naging bunga ng kanyang mga sufferings. Kung ikaw ang tao, alam mo yung mission and purpose mo, o ikaw nagpapalaya ka ng mga bata, nagtatanggol ka, marami kang kinakausap na mga para umampon sa kanila. But then something happened. Nandun lang siya sa higaan. Ano yung pwede niyang maisip? Ay, hindi na ako productive. Ay, hindi ko na nagagawa yung purpose ko. Ay, paano na yung mga bata? Lord, ba't mo ito pinahintulutan? Di ba mas effective ako dati? Ba't mo pinahintulutan na ma-injured ako? Ano na ngayon gagawin ko? Paano na yung mga bata? But she learned meekness. At nung siya ay nasa kama, natutunan niyang magsulat ng maraming libro na marami ang nakinabang. Her suffering was never for nothing. Hanggang sa lahat ng mga paglilingkod niya, yung child prostitution ngayon sa India ay naging illegal na. Di na pwede because of Ami's work and service. And then after that, Ami died at the age of 83. So we saw a woman who's active, but then she got injured. Kaya kung siya walang meekness, disappointed siya, galit siya. Buti pa dati, paano na yan? Pero natuto siyang, Lord, alam ko kahit sa higaan na to, di mo makatayo, di mo makaupo, meron kang purpose. At yun nga, kung hindi nangyari yon, walang mapapakinabangan at walang inspiration ng mga libro ang mga tao ngayon. Kaya, guys, whatever happened in our lives, we bring everything to God. Siguro may mga nangyari sa inyo na mga sakit o kaya failures or whatsoever. All things work together for good. At kung may delay man, lagi niyong tandaan na God makes all things beautiful in His time. Hindi nangyari ngayon, hindi nangyari sa time mo, pero mangyayari sa time ni God. And kapag nangyari yun, sabi niya, He will make it beautiful. So we trust God in His timing. Hindi ko naman sinabing, wag na kayo magplano, wag kayo maglagay ng date. It's good. Meron kayong target. But, if those things don't happen, and those things did not happen, hindi ka magwawala at magdadabog. You still surrender to God. At masusurpresa kayo na, buti na lang, yun yung nangyari. Amen? Amen. So, just a few inspiration and insights for us kung paano tayo maging meek. Ito, lagi nating isipin. Number 1, know that where you are is the very place God wants to meet you. Kung ano man yung estado at sitwasyon mo ngayon, estudyante ka man, o ikaw man ay nagtatrabaho, at kung nasan ka man, isipin mo na yung lugar na yan at sitwasyon mo is the very place that God wants to meet you. And then, number 2, you have the ability and the power to choose your attitude. Okay, nangyari na ang nangyari. Nangyari na ang unexpected. Then choose your attitude. A, magagalit ba ako? B, maninisi ba ako? C, magiging masaya ba ako? Choose your attitude. There's a story of a married couple and they found out na yung husband niya ay may debilitating disease. Ibig sabihin, unti-unting nanghihina. Parang lumalala. When they found that out, inisip nila, okay,
What's next? Anong pipiliin natin? Would we choose to be miserable for 25 years? Or would we choose to be happy? So they chose to be happy. Kaya after 25 years, bago namatay ang asawa niya, they have 25 years of happiness because they chose to be happy. Will you be angry? Devastated? Pag na-break? Siyempre, masakit. Pero ano next? Madidisappoint ba tayo dahil kung ano nangyari? Bumagsak ka sa naman yung mga target mo? Or are you going to praise God and thank God because you know God has a purpose and God will do something? Choose your attitude. And then next is receive what God is giving, what God is teaching you. Kung ano yung tinuturo ni God, kung ano yung binibigay ni God, receive it, tanggapin mo. Not only the blessings, but also those other things, we learn to receive it and to thank God for it. Dahil sabi nga nila, yung mga ganung bagay ay blessing in disguise. Receive what God is giving. Hindi ko alam kung anong tawagan, pero nakakita na ako ng gamit na sa Japan ata ginagawa yon. Ewan ko paalala nyo na lang Pero halimbawa, mangkok, babasagin, nabasag. Tapos, pag dinikit, may mga gold, nabuo yung mangkok, pero yung mga lamat na yun, yung mga basag na yun, na-outline na ng gold. So, mas naging maganda siya. I think kung makakukuha niyo yung picture, Liwi, ano bang tawag doon? I forgot that. But is that in Japan? Japan yun, nabasag yung mangkok. So, it's good for nothing. Tapon na yan. Pero binuo nila ulit. So, paano yun? Diba, i-google mo yun. Diba sa Pinoy, ano mo lang yun? Rugby lang yun. Pero sa kanila, nilagyan nila ng gold. Yung lamat. Ang tag po? It's mo? Pa-search na lang, Liwi. Ano, ang tawag na kay Darwin? Kintsugi? Sige po. Ang ganda nun. Binigay ni God sa'yo na broken. But when you accept it, God can make it whole again. And this time, mas maganda. Ayan, no? Yung lamat niya, gold na, yumaman ka pa. Ka-gold ka. So kahit basag-basag man yan, pero God can make it beautiful in His time. Okay, let us all read this as we end. Everybody, can you shout this out? Can you read this? God is so powerful that He can make the delays, setbacks, problems to work out for our good. Amen. Let us all bow our heads. Almighty Father, wonderful God, only You can do this in our lives. Lord God, we thank You dahil tinuturuan Niyo kami maging maamo at maging meek sa kabila ng mga sitwasyon at circumstances na nagtataka kami, ba't nangyayari yon? Hindi yun expected, hindi yun planado. But we know, Lord, You have a different plan. You have a purpose still. And You have Your own time frame and timetable. And we acknowledge Your power. We acknowledge Your authority. So I offer to You, Lord, the young people. Kayo ang nakakalam ng storya ng buhay nila at kung ano man, Lord God, yung mga pangyayari sa buhay nila at mangyayari sa buhay nila. Lord God, give us the quality of meekness that we will learn to praise You, to worship You, that we will learn to thank You kahit ano man yung nangyayari sa aming buhay, Panginoon. For we know that You can work it out for our own good. And at the end, nobody will be glorified but the name of Jesus alone. We thank You, Lord, for this quality na Inyong imomolde at nilalagay sa aming puso at maging ugali na at dadalhin namin upang maging successful at masaya kami sa lahat ng mga seasons ng aming buhay. Be glorified in everything. In Jesus' name, Amen. Thank